I'm a Filipina in my early 30s and I've been working abroad for almost 4 years. Kapag may nagtatanong sa akin kung kamusta na ako dito, lagi kong sagot, okay lang, stable naman. Kapag tinanong kung anong work ko, minsan sinasabi ko facilities, minsan housekeeping, minsan iniiwasan ko na lang ang detalye. Pero ang totoo, malaking parte ng trabaho ko ay maglinis ng public restrooms, minsan whole floors na kailangan ikutin at siguraduhin malinis from morning hanggang end of shift. Di ko to sinasabi dahil ikinahihiya ko ang trabaho. Marangal ang trabaho. Alam ko iyon. Ako mismo ang gumagawa nito araw-araw. Pero iba pala kapag ikaw na mismo ang nasa sitwasyon. Iba kapag may mga taong gumagawa ng mas magandang bersyon ng buhay mo dahil pakiramdam nila mas madali iyong ikwento. Ang nanay ko, lagi niyang sinasabi sa mga kamag-anak namin na maayos daw ang work ko dito. Office environment, sabi niya, minsan supervisory, minsan maraming hawak. Nung una, kinukorek ko siya. Sinasabi ko, wag mong sabihin yan. Sabihin mo na lang na cleaning ang work ko. Pero lagi niyang sagot, anak, ayoko lang na maliiting ka nila. At alam ko kung bakit niya sinasabi yon. Lumaki kami na laging kapos pero lumalaban. Hindi kami iyong sobrang hirap na wala nang makain. Pero lagi kaming isang emergency lang mula sa panic. Nung namatay ang tatay ko, college pa ako nun. Simula noon, si mama na ang sumalo sa lahat. Naglaba siya para sa iba, tumanggap ng kung anong sideline, nagtipid sa sarili para lang may maipangtustos sa amin. Hindi siya iyong nanay na maraming sermon o mahabang speech. Tahimik lang siya, pero ramdam mo kung gaano siya kabigat magdala ng problema. Kaya nung nagkaroon ako ng chance makapag-abroad, di ko na masyadong inisip. Ang nasa isip ko lang noon, mas malaking kita, mas makakapagpadala, mas makakatulong. I thought once I left, things would become easier. Hindi ko naisip na may ibang hirap palang kasama ang pag-alis. Hindi lang homesickness. Hindi lang pagod. Pati iyong paraan ng pagtingin ng mga tao sa'yo mula sa malayo. Nung first months ko dito, halos gabi-gabi akong umiiyak. Hindi lang dahil nami-miss ko ang bahay. Pagod na pagod din ako sa adjustment. I was sharing a small room with other women. Pare-pareho kaming nagtatrabaho, pare-parehong nagtitipid, pare-parehong hindi pwedeng bumigay. Tahimik lang ang pag-iyak dito. Hindi dramatic. Di rin pwedeng maingay dahil may iba ring nagpapahinga. Minsan sa banyo ako umiiyak. Minsan habang nakaharap sa phone pero walang tinatype. Naalala ko pa yung first week ko sa trabaho. Nakatayo ako sa harap ng isang cubicle, kumpleto sa gloves at cleaning supplies. Tapos biglang pumasok sa isip ko, ito na ba talaga yon? Hindi dahil mababa ang tingin ko sa trabaho. Mas totoo siguro kung sabihin kong nabigla ako sa reality. Sa amoy ng chemicals, sa pagod sa likod, sa paulit-ulit na kilos, sa pakiramdam na invisible ka habang tinitiyak mong malinis ang isang lugar na gagamitin ng ibang tao, na hindi man lang iisipin kung sino ang nag-ayos. Pero habang tumatagal, may parte sa akin na mas lalong gumagalang sa trabahong ito. Kasi mahirap siya. Totoong mahirap. At kailangan siya. Ang problema, hindi iyon ang version ng buhay ko na gusto ikwento ng nanay ko. Kapag may reunion sa amin o may kapitbahay na nagtatanong tungkol sa akin, lagi raw niyang sinasabi na okay ako dito. Na maganda raw ang work ko. Na maayos raw ang environment ko. Di ko siya masisisi ng buo dahil alam ko rin ang klase ng mga tanong ng mga tao. Hindi naman lahat masama, pero alam mo iyong paraan ng iba na kunyari interesado, pero
nanghuhusga na pala habang nakangiti. Ano work niya? Magkano sweldo? Mapapaayos na ba bahay ninyo? Makukuha ka ba niya dyan? May mga taong sasagot mo na lang ibabase kung successful ka o hindi. Si mama, buong buhay niyang nakaranas ng pangmamaliit. Dahil hindi siya nakatapos, dahil nabalo siya. Dahil ilang beses siyang nanghiram, dahil hindi kami agad nakaahon. Kaya ngayong may anak siyang nasa abroad, pakiramdam ko gusto niya lang naman maramdaman na may pagmamalaki siya. Ang masakit lang, parang kailangan muna niyang baguhin ang kwento ko para masabi niya yun ang buo. At masakit din aminin na hinahayaan ko kapag may pinsan na nagme-message sa akin ng, "Ate, office ka ba dyan?" Minsan hindi ko na kinokontra. Kapag may nagsabi ng, "At least gumana buhay mo," ang sagot ko na lang, "Okay naman." Hindi ko na ipinaliliwanag na pagod din ako, na madalas masakit ang likod ko, na minsan uuwi akong tahimik at wala ng energy kahit makipag-video call. Hindi ko sinasabi na may mga araw na pakiramdam ko buong pagkatao ko amoy disinfectant na. Minsan iniisip ko, baka asalin na rin ako sa lie. Hindi ako ang gumawa, pero hinahayaan kong mabuhay. Ang pinakamabigat para sa akin ay iyong gap sa pagitan ng tingin nila at ng totoo. Sa family group chat, may mga message si mama na busy si anak, ang daming responsibility sa work. Tapos may mga reply na proud of you at soon manager na iyan. Samantalang ako, kararating lang galing shift, ang sakit ng kamay ko sa kakascrub at gusto ko na lang matulog. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. I am not doing badly, but I am not living the life they imagine. Nakakapagpadala ako, nakakatulong ako sa bills, sa gamot ni mama, sa tuition ng pamangkin ko minsan. May naitabi rin, kahit papaano. So yes, may mabuting naidulot ang pag-alis ko. Pero may kapalit din. Loneliness. Iyong pakiramdam na kailangan mong ayusin lagi ang mukha mo sa tawag para hindi nila marinig ang pagod sa boses mo. Last year, nakauwi ako after almost 3 years. Doon ko mas lalong naramdaman ang bigat nitong lahat. Ang daming gustong dumalaw, ang daming gustong mangamusta. Normal naman yun. Pero bawat tanong tungkol sa work ko, parang kailangan kong mamili kung magsasabi ba ako ng totoo o makikisabay na lang ako sa version na matagal nang umiikot sa pamilya. Then, one afternoon, narinig ko si mama na kausap ang isa naming kapitbahay. Sabi niya, mabigat trabaho ng anak ko pero office setting naman. Marunong na ring makisama sa foreign clients. Nasa kusina lang ako noon at umiinom ng tubig. Hindi ako lumabas. Hindi ko siya kinontra sa harap ng ibang tao. Pero doon ako napaiyak. Hindi dahil gusto kong isigaw sa lahat na naglilinis ako ng pubeta. Umiyak ako kasi pakiramdam ko hindi pwedeng maging sapat ang totoo kong buhay. Na para maging proud sila sa akin, kailangan muna akong ayusin sa kwento. Noong gabing iyon, kinausap ko siya. Mahinahon lang. Sabi ko, "Ma, nahihiya ka ba sa trabaho ko?" Ang tagal niyang tumahimik. Tapos, sabi niya, "Hindi. Proud ako sa'yo. Ayoko lang na maliitin ka nila." At doon ako lalong nasaktan, pero naintindihan ko rin siya. Kasi oo, mali ang ginagawa niya. Pero hindi yun galing sa paghamak sa akin. Galing yun sa takot. Takot na marinig niya mula sa ibang tao ang mga linyang matagal na rin niyang kinikimkim. Iyong mga simpleng salitang may hiwa tulad ng, "Sayang naman, ganun lang pala."
Akala ko maganda na. Sabi ko sa kanya, "Ma, kapag binabago natin ang kwento, parang sinasabi rin natin na may nakakahiya sa trabaho ko." Umiyak siya noon, tahimik lang. Tapos sabi niya, "Pasensya ka na. Gusto ko lang na respetuhin ka nila." Iyon ang mahirap sa mga ganitong bagay. Walang kontrabida, walang iisang masamang tao. May nanay lang na pagod na at gustong ipagtanggol ang anak niya sa paraang alam niya. At may anak na pagod na ring magpanggap na okay lang na hindi siya nakikita ng buo. After that conversation, medyo nagbago naman siya. Hindi biglaan, pero may effort. Kapag may nagtatanong daw, sinasabi na lang niya na mabigat ng trabaho ko, cleaning ang line of work ko, pero maayos naman ako at marangal ang ginagawa ko. Hindi man detalyado, mas malapit na sa totoo. Minsan, napapaganda pa rin niya ang pagkakakwento, old habit siguro, pero at least hindi na ganun kalayo. Kanina lang, tumawag siya sa akin. Galing daw siya sa isang birthday at kinamusta na naman ako ng mga kamag-anak. Sabi niya, "Sinabi ko na paglilinis ang trabaho mo. Mabigat pero marangal. Wala naman silang masamang sinabi." Tapos natahimik siya. Parang naghihintay siya kung masasaktan ba ako o magagalit. Ang totoo, umiyak ako pagkatapos naming mag-usap. Hindi dahil nasaktan ako, may halong ginhawa. First time in a long time, pakiramdam ko may isang bahagi ng buhay ko na hindi na kailangan takpan. Maliit na bagay siguro para sa iba, pero malaking bagay para sa akin na marinig na sinabi niyang totoo nang hindi ako binawasan bilang tao. I think iyon lang naman talaga ang gusto ko. Hindi ko kailangan na i-romanticize ang trabaho ko. Hindi ko rin kailangan na kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko rin namang gawing malaking inspirational story ang sarili ko. Pagod ako minsan, lonely ako minsan, pero lumalaban ako. Na hindi kailangang office job para maging valid ang pagod. Na hindi kailangang impressive ang title para sabihin may halaga ka. Ang bigat kasi ng salitang lang. Cleaner lang, janitor lang, housekeeping lang. Pero kapag nawala ang mga taong gumagawa ng mga trabahong iyan, saka lang mapapansin ng lahat kung gaano sila kaimportante. Maybe may ibang OFW dito, or anak, or kapatid, na may pamilya ring gustong gawing mas presentable ang buhay nila para mas madali itong ipakilala. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling yon, pero may sariling lungkot din pala ang hindi masabi ng diretso kung sino ka at ano talaga ang ginagawa mo. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.